Pag-ibig loan penalty. In this video, pag-usapan natin yung penalty na meron sa pag-ibig kapag na-delay yung pagbayad or kung nag-default o hindi natapos yung pagbabayad kapag nag-mature ito, pwede pa kayang makapag-loan ulit? By the way, kung first time mo sa channel na to and gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Sa pag-ibig short-term loan, pwede ka makahiram ng up to 80% ng naipon mo sa kanila. Pero ano yung mangyayari kung sakaling nagkaroon ka na pala ng dating loan? Una-una, kung sakaling nagkaroon ng delay sa payment, merong penalties na tinatawag. Yung 1% ng natitirang utang, yung 1/20th nun, ang magiging penalty mo daily. So, madadagdagan yon kada araw hanggat hindi mo siya nababayaran on time. Pero linawin natin na kung sakaling binabawas naman pala siya sa sahod mo, pwedeng ma-reverse yung penalty. Pero kailangan ng proof na yung non-payment nangyari siya dahil kasalanan ng employer, gayong binabawasan ka naman nila on time monthly. At yung penalty ay i-charge hindi sa'yo kundi sa employer mismo o sa pinagkatrabahuhan mo. Yun yung delay sa pagbayad. Pero paano kung yung natitirang utang mo sa pag-ibig ay hindi mo na talaga nabayaran hanggang sa mag-mature na ito, either 2 years or 3 years? Ang mangyayari ay yung outstanding loan o yung natitirang utang mo sa kanila ay ibabawas sa TAV. Ano tong TAV? Dito sa ipon natin sa pag-ibig, yung total savings, yun yung TAV natin. Yung total contribution natin plus yung contribution ng kumpanya plus yung kinita noon, o basically lahat ng pera natin sa pag-ibig, based na rin natin sa paghuhulog natin sa kanila, or basically lahat ng pera natin sa pag-ibig account natin, yun yung total accumulated value or TAV or total savings nga. So kung magkano man yung ipon ko sa pag-ibig o yung TAV ko sa pag-ibig, magkakaroon ng offsetting na tinatawag. So ano tong offsetting? Mahalagang alam natin yung TAV offsetting kasi yun na rin yung magsasabi sa atin kung makakautang pa ba tayo sa kanila agad. Ang TAV offsetting ay nangyayari kapag yung short-term loan ay nag-mature, depende kung 2 years or 3 years sa pinili mong term, pero may natitira pa palang hindi nabayarang utang. At ang mangyayari ay yung natitirang utang mo, automatically ibabawas sa ipon mo sa pag-ibig o yung TAV nga. At nung nag-inquire nga ako sa kanila, 2 years ago kasi alam ko may utang pa ako sa kanila. At ang ginawa ng pag-ibig ay in-apply nila yung TAV offset. So yung natitira kong 4,800 na utang, binawas na nila sa savings ko o sa ipon ko. Ang natira na lang sa savings ko ay 30,100. At makakapag-loan ako sa kanila ng 24,100 pa. At dahil sa TAV offset, malalaman ko rin kung makakapag-loan ba ako agad. Tandaan na nagkaroon ako ng 17 posted payments. At doon kasi sa posted payments, malalaman kung makakapag-loan ba ako sa pag-ibig. Pwede ka pa rin naman mag-loan basta nagkaroon ng TAV offsetting. Yun nga lang ang tanong, kailan? Kung ang borrower o yung nangutang ay nagbayad ng at least 6 amortization, sa case ko 17 yung nabayaran ko, pwede na agad ako mag-apply ng bagong loan sa kanila. Pero kung sakaling nagkaroon ako ng mas mababa sa 6, halimbawa naka-5 hulog lang ako or naka-1 hulog lang pala ako at nag-mature yung utang ko, magkakaroon pa rin ng TAV offsetting. Ibabawas yung utang ko dun sa ipon ko sa pag-ibig. Yun nga lang, hindi ako pwedeng mag-apply agad. Maghihintay ako ng after 2 years simula nung nagkaroon ng TAV offsetting doon sa account ko. So, yun yung penalty sa pag-ibig and also kung makakapag-loan ba ako agad sa kanila. Depende na rin sa TAV offsetting at kung nakailang amortization or hulog ako sa utang ko sa pag-ibig. Kung sakaling interesado kayo kung paano mag-renew ng loan sa pag-ibig, online lang o di naman kaya mag-login or mag-create na account sa virtual pag-ibig para malaman nyo na rin kung magkano pa ba yung ipon ninyo at kung yung binabawas ba sa sahod ninyo o kung voluntary members or OFW, yung binabayaran nyo ba ay napupunta talaga sa pag-ibig, pwede na kayo mag-register. Pwede nyo i-check itong mga video sa bandang baba. Sana makatulong and see you sa mga next videos. Bye-bye!